prophets, and apostles. Amen? Praise the Lord. So, naalala na po natin. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, tatalakayin po natin is paano nga po ba tayo bilang isang mga Kristiyano is dapat mamuhay. Amen? Kasi marami nga po nagsasabi na Kristiyano ako, pero yung mga ginagawa is andun pa rin. Ano pa rin yung ginagawa noon na moment na hindi pa nila or hindi pa sila sumusunod sa kalooban ng Lord, ayun pa rin yung mga ginagawa nila kahit na ngayon is Kristiyano na sila. Amen? Pero sabi ng evangelist na nakaraan, merong Christian, born again Christian, and disciple. Amen po. So, ano yung ginagawa ng mga tao na Christian? Kung naalala po natin, continue ka po tayo family, ano yung naalala natin? Ano yung sinabi ni Evangelist Marlo na ano yung mga ginagawa ng mga Christian? Yung mga tinatawag na Christian. Praise the Lord. Meron po ba makaalala? Praise the Lord. Exam po tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, sabi doon, yung mga Christian, sila yung mga tumanggap sa Jesus. Sila yung nakakilala kay Jesus. Amen. Kilala nila si Jesus. Pero yung pamumuhay nila nandun pa rin sa mga ginagawa nila dati. Amen? Amen. Praise the Lord. O, naalala niyo po? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ano po yung born again Christian? Ano po yung born again Christian? Baka may nakaalala na. Ha? Amen. Praise the Lord. So, yung born again Christian po is naglilingkod na sa Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Panginoon, but may time na ano pa rin ba, kumbaga na-attempt na bumalik sa mga ginagawa nung sila ay Christian pa. Amen po? Kumbaga, ano ba, on and off. Ayan, praise the Lord. Minsan, gawa dito, gawa doon, sunod dito, sunod doon, may time, kumbaga ba? Every Sunday, simba dito, simba doon, atin ang mga Bible study, atin ang mga clustering, and tapos nun, balik na ulit sa mga ginagawa. Ano yung mga ginagawa? Magagalitin, malungkutin, nakasimangot, problemado dito, problemado dyan, di ba? Yan po yan, yung born again Christian. Amen. Saan naman po yung disciple? Praise the Lord. Ano po yung disciple? Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus, ha? Ayan, nagbago na talaga. Talagang sumusunod na sa kalooban ng ating Panginoon at hindi na talaga bumabalik doon sa mga ginagawa nila dati. Amen po. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus, na nag-prayer na, nagsasakripisyo na ba talaga? Nag-preach na talaga ng mga salita ng Panginoon. Sinishare na talaga yung testimony. Amen. Ayun po yung disciple. Amen. So tayo ngayon, tatalakayin natin kung paano ba mamuhay ng tapat or dapat bilang isang Kristiyano. Ha? Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Sino may dalang Bible? Parinukas mo yung Bible natin in the book of Philippians chapter 4 verse 1. Sa Tagalog po is Filipos chapter 4 verse 1. Praise the Lord. Sa mga may cellphone po, yan, open po yung Bible after po dyan. Praise the Lord. So, King James Version, sabi dito, taas po ang kamay natin, family. Taas po natin yung mga kamay natin. Ayan, praise the Lord. Lahat po itaas po yung kamay. At pakinig po tayo ng mabuti. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po dito, kaya ng mga kapatid kong minamahal at pinananabikan aking katuwaan at tulong magsitibay na kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. So, kalalim, translate natin sa ibang Ayan, praise the Lord. So, sabi dito, kaya mga kapatid kong minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Palakpakan po natin si God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, kailan po ba natin malalaman na matatag na po yung pananampalataya natin sa Lord? Kailan po natin malalaman, family? Praise the Lord. Malalaman natin yan na matatag na yung pananampalataya natin sa Panginoon the moment na yung natanggap mo sa Lord, yung mga blessing o yung mga biyaya na natanggap mo sa Lord, tinetestify mo na dito sa unahan. Amen? Hindi ka lang nahihiyan ako ngayon dito
pa-festival or pagsilawan or ipaalam sa kanila na ganito kabuti ang Lord sa buhay ko. Amen. Yan, isa yan sa magpapatuloy ng matatag na yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Katulad niya, testimony ni Nanay, na birthday niya, nung kailan po yun ay? 20? Friday. Ayan, birthday niya nung Friday. Pero sabi niya wala siyang handa. Pero sabi niya, thank you Lord. Amen. So doon wala, makikita mo na matatag yung pananampalataya ni Nanay. Kasi kahit walang handa, praise the Lord, sabi niya, thank you Lord. Amen. So hindi siya na problema kung ano ang meron dyan or kung ano ang kainin nila sa thank you Lord kasi dumating siya sa ilang taon na Nanay. Ilang taon na lang po ngayon? 66. O, 66. Praise the Lord. Diba? Thank you Lord kasi dumating na si Nanay sa edad na 66. Amen. Pero dahil doon sa pag-thank you Lord niya at nanampalataya sa Lord na kahit wala akong handa, pero the moment na dumating ako sa edad na to, ano yung nangyari? Nagpadala yung anak niya. May panghanda na siya. O, diba? Praise the Lord. Pagpapang natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Alam po natin mapapatunayan na matagal na po yung pananampalataya natin sa Panginoon. The moment na meron mga problema, meron mga pagsubok, hindi tayo nasi-shaken o hindi tayo natataranta. Bagkus, pinapasalamatan natin yung mga problema o mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa. Amen, family. Praise the Lord. So, pakisabi sa sabi mo, family. Amen. Kung ano bang mga lalaki mo, Kung ano man mga lahat kung mo, ano man yung mga problema mo, kung ano man ang mga problema mo, kung ano man yung mga sitwasyon mo, kung ano man ang mga sitwasyon mo, pasalamatan mo lang yan. Dahil alam mo ba, the moment na pinasalamatan mo yan, may biyayang kabalik yan. Kaya ano bang gagawin natin? Pasalamatan natin. Praise the Lord. Pagkakas natin si Lord. So, paano pa natin nalalaman ang matatag yung pananampalataya natin sa Panginoon bilang isang Kristiyano? Na kahit anong negatibo yung narinig natin ngayon sa balita, sino nanonood ng palabas? Sino nanonood? Ay, hindi na kailangan manood kasi sa Facebook pa lang, mag-scroll lang, kita mo na lahat. Amen? Amen. Yung mga pangyayari sa paligid natin, nangyayari sa mundo, nalalaman na natin. Kahit walang TV. Amen? Amen. Thank you Lord kasi nalalaman na natin. Pero kahit na nalalaman natin o nakasagap tayo ng mga balita na negatibo, mga balita na para sa iba is nakakatakot, pero tayo, magalak tayo, glory to Jesus kasi hindi tayo naaapektuhan. Amen. Hindi tayo matatakot. Amen. Amen. Praise the Lord. Lalo mapapatunayan na matatag na ang pananampalataya mo sa Lord na moment na kahit ang negatibo sa paligid mo, ikaw nananatili ng positibo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen, family. Amen. Yan, palakpakan natin si Lord. Bless. Hallelujah. Praise the Lord. So yun ha, bantayan natin kung yung pananampalataya natin sa Lord is medyo tumatagilid-tagilid pa, kailangan natin ng sakripisyo. Amen. Kailangan natin ng sakripisyo para maging, kumbaga, ano ba? Kumbaga, tuwid na talaga or talagang matatag na. Kumbaga, sa puno pa yung talagang pulido na. Ha? Yung pulido na yung pagkakatubo. Amen, family. Bantayan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. The moment meron mga problema, meron mga negatibo sa paligid, hindi ka maapektuhan, isa na yan sa sign na matatag na yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord, Jesus. So ano ba? Ano ba ang makakapagpatunay na matatag na yung pananampalataya mo? Ano yung pinakabalita ngayon? Yung pinaka-highlight kung tutuusin. Bakit mahal na yung gasolina? Praise the Lord. Sino meron kung sasakyan? May motor? Sino meron? Kadalasan yung mga meron sasakyan yung ano ba? Na nagkakaroon ng taon ba? Gas. Ang mahal na. Praise the Lord. Pero glory to Jesus. Sino ba mga masakit dito papunta sa church? Taas ang kamay. Wala. Amen. Praise the Lord. Wala. Kasi meron tayong sasakyan. Ayan. Handang sumuporta. Handang magsundo. Handang maghatid. Amen. 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 Praise the Lord. Kung kami pa ng mga servant of God, nalaman namin naman na yung gasolina ay hindi na kami mag-ano siguro. Kung wala kami sa Panginoon ba,
mangungutang pa ako dun sa kapitbahay namin. Wala kami ganito, wala kami ganyan. Hindi tayo papayag na gano'n tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kasi si Lord ay gumagawa ng paraan para tayo maka-attend sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung hindi tayo apektado, kahit ano ngayon, magkano na po ang gas? So, estimated mo, magkano nga po? Retailing ko, may iba, may 103, yung iba, may 98, may ganyan na yung gas. Diesel. Diesel para may kinis ng van. Praise the Lord. Pero diesel ang pinakamahal ngayon. Praise the Lord. Amen. Pero hindi tayo nagpapaginan. And yung ano natin, yung financial, yung si ano po, Pastor Rabiki, grabe din yung puso niya sa ministry. Grabe din yung puso niya sa mga tao ng Panginoon. Kasi kung tutuusin, siya rin may sariling mga pinagdaraanan sa buhay. Di ba sinasabi nga po, gaya na sinabi ni Pastor kanina, kung kayo nga nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga sitwasyon, paano pa kami? Yung mga servant of God, walang trabaho, dito lang talaga sa bahay, ministry lang talaga. Di ba? Paano natin masabi na kami, ang sarap-sarap din ang punin namin? Amen. Amen. Amen sila nga. Yung ano natin, pinapo-provide ng lahat dito, bayad ng ilaw, bayad ng aircon, ayan, bakit ng mga kuryente? Pagkas ng sasakyan, mga taga-provide pa ng mga pagkain, di ba? Marami din siyang mga pinagdadaanan doon, but glory to Jesus, hindi matitigil yung gawain natin para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya magalak tayo kasi, ano ba, kung yung iba na, pahirapan pa sa sasakyan, pahirapan pa sa pagpunta dito, pahirapan pa sa pag-commute. Amen. Pero tayo, glory to Jesus, pasalamatan natin natin sa Panginoon. Amen. Di ba, paglabas sa bahay mo, kung sino man yun, paglabas sa bahay, magdali yung van. Sasakay na lang, naka-aircon. Darating sa simbahan, naka-aircon ulit. Praise the Lord, pagpaparalis Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Sino po? So, kung ano ba yan, kung isipin natin kung sa ibang mga family natin na taga-probinsya, yan, kila pastor, kung maano nyo doon sa kanila, yung mga ano nila, mag-commute talaga, magpunta talaga sa church, kahit malalayo. Pero tayo, glory to Jesus, ang Lord ang nag-provide. Amen. Kaya yung mga testimony natin, dapat hindi natin iipitin. Amen. Amen. Hindi natin iipitin yan, dapat talaga ilalabas natin. Ha? Ipagsigawan natin yung testimony natin. Amen. Kasi kahit ikaw mapapatanong ka, hindi ko umalis sa gawain ng Lord. Nakatayo pa ako kaninang umaga. Nakaligo pa ako kaninang umaga. Nakapag-almusal pa ako kaninang umaga. Testimony na po yan. Amen? Amen. Kasama mo pa yung pamilya mo. Testimony na po yan. Na hindi po yan mapapatay ng kahit na ano. Na kahit na sino. Na kahit ano ka pa gumising dyan ng milyonaryo. Tapos hindi buo yung pamilya mo. Medyo wala din. Amen? Amen. Wala din, no? Amen, family? Amen. Kaya marami ka pang pampagas dyan kung medyo bago naman yung pamilya, walang pagkakaintindihan, hindi nagkakasundo, medyo wala din. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpakan natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan. So, next. Philippians chapter 4, verse 2. Sabi dito, malalim kasi yung nasa ano. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi dito, nakikiusap ako kina Lydia at Syntyche na sila ay magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. So sabi dito, ito po is nasulat po nung ano ba, sa buhay ni Apostle Pablo. Ito magkapatid na ito is merong, ano ba, initan or hindi ba nakaintindihan or giringan? Yung hindi ba nakaintindihan, Hindi ko rin yung sabihin. Praise the Lord. Nag-iiringan, nagpaparinigan, ganyan. Yeah, yung hindi ba sa even for short, hindi ba kaiintindihan kung kapatid na to? Yung family. Intindihan po ba? Amen. Ayan, praise the Lord. Ayan. So sabi na, ang pag-serve sa Lord, kailangan meron tayong pagkakaintindihan. Kasi yung moment na hindi tayo nagkakaintindihan tapos sa-serve tayo kay Lord, tingin nyo, ano yung ano natin? Ano yung mangyari sa atin? Amen, family. Diba? O, sige. Sila nanay, taga-Pasinaya. Sila, itong ibang family natin, taga-13.
Ayan, praise the Lord. Kung pupunta tayo dito sa isang lugar tapos wala tayong pagkakaintindihan or meron tayong alitan, meron tayong hindi pagkakaintindihan, tingin nyo, aaten pa kayo? Hindi. Tingin nyo, pupunta pa kayo dito? Amen, family. Amen. Diba? Hindi tayo pupunta dito kung tutusin kasi meron tayong alitan o meron tayong iiringan. Ayan. Hindi pagkakaintindihan. Pero glory to Jesus, hindi na yan ang Lord yun ang mangyari. Pagkos, andito tayo para magkaroon ng pagkakasundo-sundo, magkaroon ng pagmamahal ng bawat isa, magkaroon ng pag-ibig ng bawat isa, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kasiyahan ng bawat isa. Amen! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Ayan, so kapag sila sa Panginoon, kailangan meron tayo pagkakasundo-sundo. Meron tayong pagkakaintindihan. Ha? Kapag sinabi dito ni Pastor, o ganito yung gagawin mo pag uwi mo sa bahay, ganyan yung gagawin mo pag punta mo doon, yun yung gagawin natin. Hindi pwedeng susuway tayo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kasi kung ano man yung pinitigaw sa salita namin dito, that's the Word of God. Amen? Yan yung Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, ano yung sinabi ng Word, yun yung susundin natin. Para magkaroon tayo ng pagkakaintindihan. Kasi the moment na meron isang hindi sumunod, or hindi naintindihan, or hindi nagustuhan yung mga ginagawa natin dito, magkakaroon na yan ng alitan. Magkakaroon na yan ng hindi pagkakaintindihan. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya sabihin mo sa kayo mo, family. Mahal kita. Family. Family. Dapat mamahalan tayo. Dapat the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, The moment na mag-serve tayo sa kailangan Kailangan meron tayong pagkakaintindihan. meron tayong Meron pagkakaintindihan. tayong pagkakasunduan. Meron tayong pagkakasunduan. Kailangan Kailangan kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi yung gagawin natin. hindi na gagawin natin. Hindi tayo lalabas Hindi tayo sa lalabas salita ng Panginoon. sa salita ng Panginoon. Kasi the moment na lalabas tayo, The moment na lalabas tayo, kung paano makamulagaan tayo sa atin. Para pamato natin si Lord. So, yun, katulad sa salita ng Panginoon. The moment na labasan mo yan ang salita ng Lord, the moment na hindi mo sinunod yung kauusan ng Panginoon, sigurado, yung buhay mo magkanda ano-ano. Ano dito, ano doon, alam niyo na yun, ano-ano, ha? Amen, family. Amen. Kaya dapat, the moment we serve the Lord, even sa pag-alis natin sa bahay, kapag ang pamilya mo lang pagkakaintindihan, tingin nyo, mag-enjoy mo magsimba. Amen, family. Tingin nyo, magkakagalang kayo magsimba na yung nanay mo, kakasermon lang, yung tatay mo, kakasermon lang sa nanay mo, yung mga kapatid mo, kakasermon lang ang nanay nila sa kanila. Tingin mo, ikaw, may enjoy mo ba pagsimba? May enjoy mo bang pumunta ng gawain? Sino nakaranas dito na umaga, linggo-linggo, ano na, magsimba ka na yan, ang oras na, yung mga ganyan ba? Diba? Ikaw, dapat magsisimba ka, nakarinig ka ng ganyan, ano dapat mo gawin? Ano dapat mong gawin? Kung naiintindihan mo at sinusunod mo yung kautusan ng Panginoon. Sinusunod mo kung ano yung sinabi sa salita ng Panginoon. Ano yung dapat mong gawin? Ang aking meron mga negatibo sa paligid. Sige, ano yung gagawin? Mag-pray. Magkaroon ng ano ba? Mag-pray tayo na ano ba mga sitwasyon na pinakaharap natin sa araw na ito? Lahat yung mawawala. Diba? Tinuruan tayo mag-declare? Diba? Tinuruan tayo mag-rebuke? Amen, family. Diba? Kung may mga negatibo sa paligid mo, bakit ka magsisimba-simba ngayon? Kakapupunta ngayon. Madami kang labahin, madami kang hugasin. Marami kang itindihin, bakit ka aalis ngayon? Diba? Pasok sa kwarto. Lord, pray. No? Pray din yung gagawin natin. Ang mga negatibo sa paligid, lahat yan mawawasak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Kaya i-declare na lahat ng mga tao dito sa bahay namin magkaroon ng kapayapaan. Amen. Na lahat ng mga tao dito sa bahay namin magkaisa kami ng pagkain sa gawain ng Panginoon. Amen. Ganun yung declaration natin. Hindi pwedeng, sige naman, sasunod lang ako magsisimba. Amen, family. Walang ganun na. Kung meron mga negatibo sa paligid, para malaman mo na magdadating pa ng palataya sa Panginoon, tayuan mo kung ano yung dapat mong tayuan. Tayuan mo kung ano yung dapat nakatotohanan. Amen. Ang kaaway, mapandit lang yan. Ha? Akala mo maganda pakinggan, pero deep inside, pagdating
sa dulo ang pahamakan. Ha? Amen, family. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin sa Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naiintindihan po ba natin lahat? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, di ba, katulad nga ng sinabi ni Pastor kanina, na bakit merong mga pastor? Bakit merong ginagamit ang Panginoon? Bakit meron mga ginagamit ang Panginoon ng mga servant of God? Praise the Lord. Kasi para yung buhay natin ay inanay. Amen? Dahil kung may mga buhay natin o mga puro kaguluhan, kung hindi pa nakaintindihan, na moment na makinig tayo sa mga ginamit ng Panginoon, even kami, mga servant of God, kung hindi kami nakinig sa ginamit ng Panginoon na si Dr. Robert Drew, tingin nyo, magkakasama kaya tayo ngayon dito? Tingin nyo, meron kayong ministry dito sa nain na ganito? Amen, family. Magkakakilala kaya tayo ngayon lahat? Di ba hindi? Amen, family. Kaya yung mga ginamit ng Lord ng mga servant of God, diyan tayo dapat sumama. Diyan tayo dapat makipaghalubilo pa. Amen. Hindi man masabi na perfecto kami ng mga servant of God. Kasi hindi naman lahat ng tao is perfecto, walang perfecto. Amen, family. Walang tao perfect. Amen. Ha? Lahat is merong minsan, merong mga pagkakamali. Even yung mga kapatid natin dito sa Panginoon, merong mga pagkakamali minsan. Merong kapalpakan minsan. Amen? Pero hindi yan magiging dahilan na para hindi tayo magpatuloy. Na para i-judge natin sila, para i-condemn natin sila. Dapat gagawin natin yan, mamahalin pa rin natin sila. Amen? Katulad ng testimony ni Tatay kanina. Lagi na sinasabi sa akin na yung mga kapatid niya, nakalimutan na siya, yung mga kapatid niya, halos hindi na siya malalaw-dalaw. Pero sinasabi niya, pinagpapasa Diyos na ang lahat. Amen, family? Diyan natin kailangan mga matatagupan ng palataya sa Panginoon kasi lahat ng mga sitwasyon, lahat ng mga iniisip natin na mga hindi magaganda minsan, ipinagpapasa Diyos na lang natin. Sino ba yung pahala? Sino na ba ang gumalaw? Di ba sabi nga sa ng Panginoon, lahat ng mga nahihirapan lumapit sa akin. Di ba? Amen, family? Oo. Oo, yung mga bigat ng buhay, yung mga bigat ng mga pinagdaraan natin, ipapasa Diyos natin na lahat. Di ba? Kaya may mga servant of God. Alam mo, mayroong mga pangyayari hindi naiintindihan, tawag kay Pastor. Tawag sa mga servant of God. Pastor, need ko ng prayer. Ito yung prayer request ko. Amen. So yun po, may isa tayong family doon sa Tansa. Praise the Lord. Na bago siya magpa-CT scan, bago lang siya namin nakilala. And yan, magpa-CT scan siya nung nakarang araw. And dahil sa mga, dahil sa mga pangyayari o dahil sa magawa ng away, syempre, sa sobrang po, negatibo yung nasa isip ng tao. Amen? Pero glory to Jesus, the moment na ipag-pray sila doon, na napaintindi namin sila sa salita ng Panginoon, na the moment na i-undergo siya ng CT scan, tawag siya, chat siya, gawa siya ng busy. Pastor, pwede mo po ba kami mag-pray? Ito po yung prayer request namin, na sana po magiging normal lahat ng mga lalabas o magiging resulta sa CT scan. Di ba? Kung hindi matatag yung pananampalataya ng tao, wala na, negatibo na. Kapag alam mo may ganito kang sitwasyon, or may nararamdaman kami hindi tama, tapos nag-undergoan ng ganyan, sigurado negatibo na agad. Amen. Pero malalaman mo kung matatag yung pananampalataya sa Panginoon, lalapit ka, tatawag ka sa mga servant of God. Tatawag ka or hihingi ka ng tulong sa mga tao na ginamit ng Panginoon. Amen. Diba? Yun naman sinabi, kung sino man yung mga nahihirapan o nabibigatan, di ba sabi nga, sa salita ng Panginoon, lahat ng mga may sakit, hindi naman sinabi pumunta sa hospital, hindi naman sabi tawagin mo yung doktor, ano sinabi doon? Sino tatawagin na moment na mayroong mga sakit, mayroong karamdaman, mayroong mga pangyayari na hindi maintindihan, anong sabi sa salita ng Panginoon? Sino tatawagin? Ang Pangulo ng Simbahan or yung mga tao na ginamit ng Panginoon para mangaral ng salita ng Word. Amen. Sila po yung tatawagin sa panahon na mayroong mga sakit, karamdaman, kahirapan, business, sila po yung tatawagin. Hindi po yung sa panahon ng sakit,
tatawagin mo doktor, tatawagin mo center, tatawagin mo mga kung ano. Amen. Every family, friend pa lang, malalaman mo na kung talagang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kapag may sakit, tawag kay pastor, tawag sa Pangulo ng Simbahan, hindi ko kani-kanino. The moment na nahihirapan, walang pang-ulam, walang pang-saing, hindi ka tawag doon kung kani-kanino, may Bombay, sino pa? Sino pa yung mga nag-ano, o doon sa kapitbahay, utang dito, utang doon, yes, hindi naman masama yung ginagawa natin. But kung ang pananampalataya ang matatag at talagang naniniwala ka sa Panginoon na ang Panginoon kayo mag-provide, sigurado naman ibibigay ng Lord. Amen, family. Sigurado naman ibibigay ng Lord. Di ba sabi nga, hindi pa natin hinihingi, alam na ng Lord kung yung pangangailangan natin. Amen? Kung matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon, na Lord, wala kaming ganito ngayon. Lord, wala kaming ganyan ngayon. Ang Lord magpo-provide. Ang Panginoon ilalakad na lang. Ha? Amen, family, ilalakad na lang yung mga dapat ilakad yan. Ang gagawin mo na lang magtiwala. Amen. Kung sa ibang tao ka pupunta, lista dito, lista doon, makasalit ka ng negatibo dito, negatibo doon. Di ba? Marami na mga napupunta sa Panginoon, hindi nabayad ng utang, hindi nabayad ng ganito, tinakasan ako, ganyan. Marami ng mga pangyayari ganyan, pero dahil matatag yung pananampalataya natin sa Panginoon, bilang isang Kristiyano, lahat ng mga tao na nakagawa sa ng testimony ng tatay. Diba? Yung isang kakilala nila na ako ba yung kumabit sa kuryente niyo po? Nakikabit? Nakikunit? Ayaw niyo po. Ayun. Diba po? Nung dati din, testimony ni tatay, meron din na namumutang sa kanila na tinakasan lang sila or magkita sila dyan para wala na. Patawalin na lang natin. Diba? Katulad ng ginawa ni tatay. Di ba? Diyan mo makikita na matatag yung pananampalataya mo ngayon. Yung nakikita sa kanila ng kuryente. Grabe yung bill nila. Anong sagot niya? Si Lord na yung bahala. Si Lord na yung bahala sa kanila. Hindi natin malalaman na yung pananampalataya natin umuusbong or tumitibay. Amen? Pero kung ano yan, kung hindi matibay yung pananampalataya mo, sigurado pupunta ka dun sa kakilala mo or dun sa yun nga, yung sa kumabit kila tatay, mapapaano ka talaga ito, mapapaaway ka in Jesus' name. Pero dahil hindi, meron tayo pagmamahal sa kapwa, tinuruan tayo ng Panginoon na mahalin natin yung mga kaaway natin. Mahalin natin yung mga tao na ginagamit ng kaaway kasi hindi naman sila yan. Amen? Amen, family? Hindi sila yan. Kung meron ng mga tao na ginagamit ng minsan dito, gulo dito, gulo doon, patawarin na natin sila. Diba? Sabi nila, patawarin mo sila pag hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi merong manifestation ng kaaway behind doon sa tao na yun. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, family. Kung sino man, or ano man, ang nakagawa sa iyo, ng mga bagay-bagay, patawarin mo na sila. Ipagpa sa Diyos mo na yan. Kasi kung tayong tao, wala tayong magagawa. Hindi natin mabibigyan ng magandang resulta. Bawat action natin. Pero kung ipagpasa Diyos mo yan, hingi ka ng kapayapaan, hingi ka ng pag-ibig sa kapwa, hingi ka ng kagalakan, sigurado na ano bang mga pinagdaraanan mo, ano bang mga ginawa sa inyong tao, si Lord yung bahala. Amen? Pagpapakain natin si Lord. The moment na meron mga problema, mga sitwasyon na hindi maintindihan, tawag po kayo sa mga servant of God. Hindi na kami perfecto, pero gagawin po namin ang pinaka-the best namin as a servant of God. As we preach the word of God, lahat din po ng magiging advices namin is tungkol din po sa kanta ng Panginoon. Wala po kami maging advices na pangsarili po namin. Lahat po ng magiging advices namin, galing po dito sa kanta ng Panginoon. And kung ano man yung mga negatibo or ano man po yung mga pinagdaanan ng tao, hindi po namin kayo i-judge. Amen? Hindi po namin kayo i-condemn or hindi po namin kayo magtatawanan, hindi po namin kayo kung ano man pupagkain, kung ano man yung pinagdaanan ng tao. Isa na po lang sa tao na mayroong pinagdaanan.
Amen? Pero ang hindi natural, kung paano mo gagalawan niya ang sitwasyon na yan. Yun yung hindi po natural. Amen? Amen. 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 Once again, lagi natin sinasabi na ang problema po hindi po natin yan mapipili. Kung ano man yung pinagdaraanan natin, yun yung hindi po natin yan pinili. Amen. Hindi po natin yan ginusto. Amen. Praise the Lord. Kasi alam po, nabawag isa sa atin, meron mga pinagdaraanan sa buhay. Even kami, meron kami pinagdaraanan sa buhay. Pero nanatili po kami nakatayo, nanatili po kami na umaasa sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon ay yung solusyon na lahat ng mga bagay-bagay. Amen? Once again, hindi po natin mapipili yung mga sitwasyon o mga bagay-bagay na kakaharapin po ng tao. Pero mapipili po natin kung ano po yung magiging tugon natin sa mga sitwasyon na yan. Amen? Praise the Lord. Paano mo malalaman, again, na matatag yung pananampalataya mo sa Panginoon na kapag andyan yung problema na hindi mo naman ginusto or hindi mo naman inasahan, ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin, family? Salamat. Salamat. Praise the Lord. Salamat natin. Hindi mo man ginusto yan, huwag ka na magdabog. Ang gano'n tuloy, hindi mo naman ginusto. Hindi mo naman sinabi na ganito. Hindi mo naman hinihingi ko sa'yo, Lord. Huwag ka na magdabog. Huwag na natin gustuin ang Panginoon. Huwag na natin yung solusyon na dapat. Yung solusyon na tama. Amen. Amen, family. Ha? Sabi mo sa tabi mo, family. Ano nga? Sitwasyon? Ano ang pagdaanan mo? Hindi mo man yan pinili. Hindi mo man yan ginusto. Hindi mo man gusto. Pero yung magiging tugon mo yan, nakadepende sa'yo. Whether problemahin mo ba lalo yung problema na yan, hallelujah, or pasalabatan mo yung problema or sitwasyon na yan. Amen. Amen, family. Amen. Praise the Lord, ha? Again, hindi natin mapipili yung mga sitwasyon o panalaan natin sa buhay. Bakit yung magiging tugon mo sa problema o sitwasyon na kakaharapin mo, yan yung mapipili mo. Amen? Ang tatayuan mo sa salita ng Panginoon, sigurado malalagpasan mo yan. Amen? Kaya sigurado yung problema na yan, mag-twist yan sa panalangin. Amen? Sigurado yung problema na yan, mag-twist yan sa blessing. The moment kapasalamatan mo. Amen? Pero kung ang problema na yan o sitwasyon na yan, hindi mo pasalamatan, yung problema mo pa, ibig na isa yung problema mo, ano yung mangyayari? Madadagdagan ng problema. Dagdagan yung problema mo. Problema na nga, problema mo ba? Problema ulit. Amen? Ha? Dalawa na yung problema mo. Problema mo pa ulit. Problema na naman ulit. Tatlo na. Ha? Amen? Buti nga sana, again, kung nakakaganda ang problema. Ha? Buti nga sana, kung nakakagwapo ang problema. Hindi naman. Nakaka-stress, nakakapangit. Kung sana kung may stress, na ano tawag to? Yun, gaganda or blooming. Ayan, praise the Lord. Buti sana kung mayroong stress na blooming. Ayan. Ha? Saan kayo nakakita ng stress na blooming? Sige. Wala, di ba? Amen, family. Sino yung mga nakikita yung mga nakasimangot dyan? Sino yung mga nakikita yung mga nakakulot yung mga upagin? Yung mga tao na problema, yung problema. Amen? Problema na natin problema. Kaya yung makikita ng nakasimangot. Pero tayo mga talaga-yaon, ang tinuro dito dahil ang problema, pasalamatan, ang dapat magiging itsura natin. Kaya. Diba? Maganda, gwapo, ayan, maniwala sa mukha, nakangiti, hindi nakasimangot. Amen. Ganyan dapat. Ha? Amen. Sino dito noon na hindi pa nakakunyag ka dito sa loob, hindi pa nalalaman na ang problema pala dapat ang pasalamatan. Ano mga itsura natin noon? Ha? Sino dito yung mga, isang taon na nandito sa loob? Sino na? Isang taon na sa loob. Ayan, so sige, past 2 years. Ayan, kung wala pa tayo sa loob, ano yung mga itsura natin? Ha? May pimple, o. Sige na, totoo. Nung ano yan, yes, kumbaga, medyo na, pero hindi pa talaga sila fully na-enjoy yung pag-ministry. Grabe talaga yung tinawat nito. Nakikita ko talaga mo, tapos makikita ko lagi
kausap. Pero glory to Jesus, kayo nag-testimony yan. Amen. Nakapag-testimony doon sa Valenzuela for the first time. Pero ang galing naman magsalita, ayaw lang ito pag-bibig. Grabe. Amen. Pero grabe magbago ang Panginoon. The moment na ako ay tayo sa ministry na to. Na noon ang papayat, noon ang iitim, noon mga nakasimangot, noon akala mo walang makain, sa dami ng mga problema ngayon. Tingnan mo, bakita mo ba lang yan? Ha? Bakita mo ba bang nangangayayat yan? Ito talagang sexy na marunong kayo magagawa. Ha? Praise the Lord, di ba? Ganun tayo family, ha? Grabe yung binago sa atin ng Panginoon. Di ba? No? Hindi naman natin kilala si demons. Hindi naman natin kilala si Satan. Hindi naman natin kilala si evil spirit, si devil spirit. Hindi naman natin kilala yan. Nung wala pa tayo sa Diyos, sino nakakilala dyan? Nung wala pa sa Diyos. Taas doon kamay. Sige, ano? Hindi. Sabi ko, sino nakakilala kay demon, kay evil, kay Satan, kay devil nung wala pa sa Diyos? Sino? Wala, di ba? Hindi natin kilala yan. Ang kilala natin noon, yung demons, yung tao na kaaway natin, yung demon yung kain, Jesus name, di ba? Na moment na meron tayong kaalitan, kaaway, yun yung masasabi natin. Kung tao na to, ganito, di ba? Ganun yung alam natin noon. Na yung kaaway natin, yan yung demon nyo. Amen. Pero, glory to Jesus, tinulong dito sa loob, the moment na nakakulit pa tayo sa gawain na to, or sa ministry na to, nalaman natin, sino ba yan? Sino ba talaga yung mga kaaway natin? Sino ba talaga yung hindi natin kapagpagkatiwalaan? Amen? Amen. Sige. O, alam na yan, ha? O, nung nasabi niya si Tina kayo, kilala niyo na si demons. Amen? Kilala niyo na si Satan. Kilala niyo na si evil. Kilala niyo na si devil. Amen? O, sige, tanong. Sino si demons? Sige, tanong. Sino si demons? Kaaway. O? Yung kaaway. Opo, si demons yung kaaway natin. Ha? Amen, family? Kumbaga, espiritu, hindi na yung kaaway ng mga tao. Or hindi na yung nakasagutan ng mga tao. Kundi yung espiritu na behind doon sa tao na yun. Amen? So, paano nagbamanifest yung demon sa tao? Ano yung nagiging reaksyon o ano yung nagiging aksyon ng tao the moment na merong demons? Ano yung reaksyon? Nakangiti ba? Maganda ba? Naka-makeup ba? Naka-lipstick ba? Naka-gwapo ba? Ha? Hindi diba? Amen, family? Diba? Kasi sa demons, pag-manifest yan sa emosyon ng tao. Bakit merong magagalitin? Bakit merong laging nakasimangot? Bakit merong laging matampuhin? Ha? Dahil yan may demon spirit. Magmamanifest yan sa damdamin or sa emosyon ng tao. Kaya ang tao, kung mapapansin mo, once na may galit-galit, hindi yan sasanto talaga ng tao. Kung makasakit yan. Kasi ganyan mag-manifest yung kaaway ito sa emosyon. Diba? Bakit tayo mayroong mga ugali na hindi mo-control? Dahil may demon spirit. Amen. Amen. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Okay, paano mo malalaman na matatag yung pananampalataya mo sa Panginoon bilang isang Kristiyano? The moment na makita mo yung kaibigan mo dyan, ayan, may manifestation ng demon spirit in Jesus' name. Ano yung gagawin mo? The moment na alam mo matatag ka na sa salita ng Panginoon, matatag na yung pagtitiwala mo at pananampalataya mo sa Panginoon. Ano yung gagawin mo sa tao na yan? Pagdarasal. Ano ka? Rebuke. Diba? Yan ang yung gagawin natin. Hindi na natin kailangan gantihan pa yan. Hindi natin kailangan suntukin pa yan. Or pang gawin natin yan. Wala tayong magagawa dyan kahit masaktan lang yung tao na yan. Masaktan lang talaga. Once na mag-emotion ka lang din. Amen? Pero kung saan mo yan, gantihan mo yan ng pagmamahal, gantihan mo pa rin ang attention na tama, gantihan mo pa rin ang pag-ibig, gantihan mo pa rin ang ng tamang ganti. Sa salita ng Panginoon, sigurado naman, mawala talaga yung demons na yan. Amen? Amen? Amen. Pansin nyo ba? O sige, mag-jowa o mag-away. Sige, mag-away o mag-away ka ng mag-jowa. O kung ikaw, isang tao ka na dinig ka na ng salita ng Panginoon at tinayuan mo yung salita ng Panginoon, anong gagawin sa tao na yan? Na nag-emosyon, i-rebuke. Diba? Kung matatag yung pananampalataya
Amen, family? Ha? Hindi yung maawayin natin, kundi mahalin natin. Sabi mo sa katabi ng family, Family. mahalin natin sila. Mahalin natin sila. Kahit na nagkasala sila, Kahit nagkasala kahit sila. nakagawa sila sa atin ng hindi maganda, Kahit nakagawa sila sa atin ng di ba? patawarin natin sila. Patawarin natin. At hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam ang kanilang Ha? So, dapat ngayon, wala nang mag-aaway. Ha? Sa magjowa ha, wala nang away-away. Mahal na yan. Ha? Andyan yan, andyan man, iwan nyo na hindi pagkaintindihan. Pero, iayon nyo lang yung pag-ibig ko nyo na. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpahan natin si Lord. Thank you, Jesus. So, sa 3, ipinapakiusap ko rin naman sa iyo. Tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babae ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan niya ay nakasulat sa aklat ng buhay. Oh, praise the Lord. Alam niyo po ba, yes, dapat tayong maging mabait. Amen? Dapat tayong maging mabait sa kapwa natin, dapat tayong maging mabait sa mga mahal natin sa buhay, dapat tayong maging mabait sa mga tao na nagkasala sa atin. Tama yan. Amen? Amen. Ha? Tama yan. Sabi mo, tama yan. Tama yan. Ayan. Pero minsan kasi, meron mga mabait na sa sobrang bait, kahit mali na, okay pa rin. Go pa rin, sige, dahil mabait ako, sige, bahala ka lang dyan. Okay lang yan, sige, okay lang yan. Diba? Meron mga tao na sobrang bait, hindi na nila mapanindigan or makaiwan kung ano yung katotohanan. Or kung ano yung dapat. Amen. Amen, family. Amen. Amen. Praise the Lord. So hindi sapat ang maging mabait lang. Kailangan marunong tayong manindigan sa tama. Amen. Amen. Bakit maraming mga simbahan na sobrang mabait naman ng tao, sobrang mabait naman ng mga tao doon sa loob or mga member doon. Pero bakit sa panahon ng mga problema, panahon ng hindi pagkakaintindihan, nasishake? O baga na ano ba, nakakaranta. Amen. So, ibig sabihin, hindi sapat na maging mabait lang tayo kasi hindi natin kayang kayuan yung dapat. Hindi natin kayang kayuan kung ano yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Kung pag sinabi, kapag may problema, pasalamatan, kayuan mo yun. Ha? Hindi lang sapat na mabait ka. Dahil mabait ako, sige, okay lang yung problema ngayon, okay lang. Kung baga, kakayaan mo na lang paulit-ulit. Ang kailangan mo gawin na solusyonan mo, pasalamatan mo. Amen, family? Ayan. Dahil ang totoong pag-serve sa Diyos, ayan, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ayan, praise the Lord. Taas ang kamay, family. Hallelujah. Sabi dito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, kayo laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yaman nalalaman ninyo na hindi mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord in Jesus. So ayun, ha? Hindi lang tayo dapat maging mabait o hindi lang tayo dapat maging mabuti. Kailangan kayuan natin yung mga dapat natin, kayuan, panindigan natin yung mga dapat panindigan. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord in Jesus. Ayan, ha? Kaya ang mangyari sa buhay natin, continue. Ha? Continue serving the Lord. Ha? Amen. Hindi porkit meron ng mga negatibo sa paligid or meron ng mga pangyayari hindi natin na maintindihan, katulad ng pangyayari ngayon dito sa mundo natin, na may gera doon, gera dito, gera doon, hindi tayo magpapa-apekto. Amen? But, need natin maghanda. Amen? Hindi masamang maging handa. Hindi naman po ibig sabihin na naghahanda ka at natatakot ka. Ha? Hindi naman ibig sabihin na naghahanda ka at natakalanta ka. Amen? Amen. Amen, family? Hindi pa pa rin mo maging handa. Amen? Na kahit anong negatibo sa paligid, anong nangyayari sa paligid natin, the moment na maghanda ka, sigurado naman yung safety. Amen? Sigurado naman na hindi ka talaga pag-alaman ng kaaway, hindi ka talaga ma-apekto sa mga pangyayari. Ha? Kaya nga kami, ngayon, ang ginagawa namin, at pagkain naman sa taas. Glory to Jesus.
Jesus. Yan, tayo na kami. Amen? Kasi sabi natin sabi nga kagaya nga sinabi ni Prophet, na kung sino kayo may mga pera sa bangko, i-withdraw nyo na ngayon. Yan yung sinabi ni Prophet. Kasi hindi natin mapipigilan ano man mga nangyayari dito sa mundo, wala tayong magagawa. Amen? Ang tanging magagawa lang natin is magdiwala sa Panginoon, ang Panginoon ang bahala. Amen? Kaya mas okay na maging handa tayo. Kasi alam mo, sa panahon ng wala na talagang mga, hindi na talaga natin naiintindihan yung mga pangyayari dito sa mundo. Minsan may mga tao na hindi na rin maiisipan na tulungan tayo. Kasi iintindihin na nila o kasi iintindihin na nila yung pangangailangan nila o yung sarili nila. Kaya tayo, bilang mga family, tayo? Maging handa tayo sa panahon ng mga darating. Kasi hindi sa lahat ng panahon is merong mga tao na makakatulong sa atin. Ang tanging makakatulong sa atin sa panahon ng mga hindi natin naiintindihan ang Panginoon lang yan. Kaya tatagan natin, manindigan tayo na magpatuloy na kumapit sa Panginoon. Manindigan tayo na patuloy na magpagaling sa Lord. Manindigan tayo na yung mga testimony natin, ipahayag natin kung hanggang maaari, i-share natin hanggang sa kung sino ang mga kapitbahay natin. Amen? Kasi lagi namin sinasabi kung tutusin ang mga tao, hindi natin basta-basta madadala. O hindi natin basta-basta mapapaniwala yan. Hanggang hindi mo mapapatunayan yung testimony mo. Hanggang hindi mo mailalahad sa kanila yung testimony mo. Kung paano ka binago. Kung paano ang Diyos gumagalaw sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga testimony natin, malaking bagay yan, makapagyarihan yan, na dapat hindi masasayang, na dapat hindi mapapasawa ng saysay. Amen? Amen, family? Bagina, ang saya-saya nyo. Bakit ngayon? Sabi kanina walang nag-iisip. Sabi ko sa kanina, kapag ang tao nag-iisip, ano nangyayari? Isip ba? Di ba? Bakit nag-iisip yung tao? Dahil iisip yung mga problema, iisip yung mga sitwasyon. Sabi na dito, kapag ang tao, lagi mo nakita nakangiti, kahit ano bang, bahala na si Lord. Lagi nang gano'n niya, bahala na si Lord. Makikita mo lagi, family, family, lagi ganun ka, positive. Palagi. Pero kung ang tao nakita mo na nakabukong sa isang tabi, sigurado, iniisip na yung problema. Hindi ba kaya ganun, family? Amen. Amen. Hindi naman kailangan na yung parang lagi na nakangiti na wala namang dapat kangiti at may ngiti ka pa rin. I-lugar natin yung pag-ngiti natin. Pag tinanong ka ng kapitbahay mo, bakit ka nakangiti ngayon? Bakit ang saya-saya mo? Bakit ngayon pinansin mo ko kahapon? Parang hindi mo ko pinapansin, parang hindi mo nagkasalubong tayo Alam mo sabihin natin, pamili, masaya lang ako ngayon. Magalak lang ako ngayon kasi anong mga problema ko ngayon, si Lord yan, bahala yan. Bahala si Lord yan, meron ko sa ibang bansa, bahala si Lord yan. Tayo wala ko tayo magagawa doon, family. Hindi mo natin sila makapadala dito ng kung ano man. Si Lord yan, bahala doon. Amen. Kaya, ngiti tayo. Ngiti. Maging masaya. Yes, andyan nga yung mga problema, pero ngitian mo lang yan. Tugunan mo lang yan ng magandang tugon. Sigurado naman. Ano ba? Pag hindi nakakabata. Tinan niyo yung mga yung mga palagi kasi mawagay sa problema. Halos namumulit na yung buko. Bata pa, namumulit na yung buko. Kasi malagi na puro problema. Diba? Hindi na tayo. Amen, family. Amen. Pagpapa natin si Lord. Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Kapag-serve sa Diyos, kailangan meron tayong mga verses na pinanghahawakan. Sino dito meron pinanghawakan na verse? Sino dito yung may highlight sa buhay na verse na salita ng Panginoon? Sino? Diba? Nakikita ko sa Facebook, meron mga verse doon sa profile. Sino meron doon? Diba? Malalaman ko kasi ang tao na nagtitiwala kay Lord. Ngayon, makikita ko sa Facebook, yung profile, yung bio, tapos yung verse. Ito, ganyan. Yan, yung makikita mo yung pananampalataya sa Panginoon. Yung makikita mo yung mga tao na talagang nakadepende kay Lord yung mga sitwasyon o nakadepende kay Lord
Tapos Lord na yung bahala. Pero kapag makikita mo dun, profile, yung sa bio, sa word, di sa puso mo. May mga ganun kasi, may mga ganun Facebook, makikita mo. Diba? Mayroong mga, kung ano mga nakasulat doon, nakalagi crush, o mga doon, yan. Alam niyo ba, family, kailangan tayo ng mga tagasunod ng Panginoon. Kailangan, meron tayong salita ng Panginoon na pinangahawakan. Amen? Hindi pwedeng bibisi lang tayo sa araw na, yun na, thank you Lord, hindi ka basta-basta doon. Kailangan may panghawakan lang. Kailangan meron kang panindigan, kailangan meron kang tatayuan sa salita ng Panginoon. Ha? Hindi lang pwede pa sa maganda, hindi lang pwede pa sa gwapo, hindi lang pwede pa sa kabait. Kailangan nandigan. O sino dito meron mga Bible verse? Yung talagang sa ulo ba? Yung talagang, ito talaga Lord, pinangahawakan ko ito. Ito talaga Lord, dito nagtitiwala ako sa iyo sa pamamagitan ng salita na ito. O sino meron? Sino meron family? Praise the Lord. Sino? Baka mas memorize nyo pa yung mga quotes, ha? Mga young people, baka mas memorize nyo pa yung quotes. Ha? Uso yan noon, nung mga kabataan namin, yung mga love quotes, pagustos talaga sa puso, ba yung mga quotes. Pero ngayon, iba na. Binago na tayo ng Lord. Amen? Yung mga pinangahawakan natin sa salita ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. So sabi dito, 2 Corinthians 5:7. Taas po ang kamay, family. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ayan. Sabi, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Panghawakan natin yung verse. Amen. Katulad ito. Yung verse na to. Yung 2 Corinthians 5:7. Pag pinanghawakan mo to, na kahit wala kang pang-ulam, na kahit wala kang pang-saing, na ngunit na meron kang salita ng Panginoon, sigurado, mapapasabi ka na ng thank you, Lord. Lord, ikaw nang bahala sa ulam namin. Lord, ikaw nang bahala sa bigas. Lord, ikaw nang bahala sa mga bayarin namin. Lord, ikaw nang bahala sa pangangailangan namin. Yan talaga yung masasabi mo na moment na pinanghawakan mo ng verse na to. Amen? Kaya mahalaga na meron tayong pinanghawakan. Hindi lang yung pinanghawakan ng mahal ng bilibin, hindi lang yung mga pinanghawakan ng mahal na yung gasolina, hindi lang yung pinanghawakan na kailangan natin magayito, maganyan, hindi lang yung mga ganong pinanghawakan. Kasi kahit gaano pa karami yung panghawakan mo dyan, kung wala kang pinanghawakan na salita ng Panginoon, sigurado madali ka pa rin mataranta sa panahon na mga hindi mo maintindihan. Madali ka pa rin maapektuhan. Amen? Pero kung panahon ng problema, may salita ka ng Diyos, ay sigurado, tatayuan mo talaga. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Baka natin si Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. Again, as kong manay, Philippians chapter 4, verse 4. Hallelujah. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ayan, ito. Itong verse na to, ang pinanghawakan ni Daddy. Ni Prophet, palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Diba? Magalak kayong palagi. Sa panahon ng mga problema, panahon ng mga sitwasyon, magalak ka. Inuulit ko, magalak ka. Amen. Sabihin mo, family. Amen. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ka. Ano ibig sabihin nun? Magalak ka lang ba kapag may blessing? Magalak ka lang ba kapag okay ka? Magalak ka lang ba kapag okay yung panahon, okay yung mga sitwasyon? Hindi ganun. Kailangan, ayos man ang panahon yan, hindi man ayos ang panahon yan, magalak ka pa rin. Ha? Amen, family? Amen. Diba? Sino alam yung story ni Hope? Diba? Yung buhay ni Hope? Sabi ng asawa niya, hindi mo na sa Diyos na mamatay ka na. Kasi grabe na yung mga pinagdaanan ni Hope, grabe na yung sitwasyon, or grabe na yung mga problema na naranasan niya. May sakit pa siya, namatay ang anak, mawala ng mga ari-arian. Amen, family? Kulang ba? Pero hindi siya nagpakinal. Anong sabi ng asawa niya?
Piliin mo na lang sa Panginoon na kunin ka na niya o patayin ka na niya. Yan. Pero anong sabi ni Job? Anong sagot ni Job? Sa panahon lang ba ng magagandang bagay tayo dapat magalak or magpuri sa Panginoon? Hindi ba dapat sa panahon ng mga sitwasyon na ganito is magalak pa rin tayo? Amen. Amen. Bantayan niyo ang story mo na kahit anong pangyayari sa buhay niya na naranasan niya, nananatili siyang magalak sa Panginoon. Nananatili siyang masayahin, nananatili siya na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen, family? Amen. Once again, kahit anong problema, magalak ka. Uulitin ko, magalak ka. Amen, family? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kasi the moment na meron kang Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sigurado, sa panahon ng mga sitwasyon, magagala ka talaga. Amen. Amen. Kung umaasa kayo, na the moment na nagsisimba ka tuwing linggo, umaattend ka ng gawain tuwing Bible study, umaattend ka ng gawain tuwing healing center or clustering, sigurado, lahat ng pagpapagal mo, hindi yan masasayang. Lahat ng pangangailangan mo dito sa mundo. Yes, habang nabubuhay tayo, nangangailangan tayo. Habang nandito tayo sa mundo, meron tayong pangangailangan. And the moment na unahin ang Panginoon na ang bahalang mag-provide or magdagdag ng mga pangangailangan mo. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Family. Once again, family. Sa kahit anong sitwasyon, para mapatunayan mo matatag ang pananampalataya mo sa Lord, pasalamatan mo. Magalak ka. Magalak kang lagi sa Panginoon. Amen? Hindi pwede na sa panahon ng problema, sisisihin natin si Lord. Sisisihin natin yung mga ginamit ni Lord. Ang gagawin natin ay magalak tayong lagi sa Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon ang bahalang lahat. Amen? At ito tayo magpasalamat sa kahit anong mga sitwasyon, sa kahit anong mga pinagdaraanan natin. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sige po, magsitayo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Hallelujah. And itaas po natin yung ating mga kamay. Ipipit po natin ang ating mga mata. Because today is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Na kahit anong sitwasyon, na kahit anong mga pinagdaraanan natin sa buhay, the moment na meron kang kagalakan na magpuri at mag-worship sa ating Panginoon, sigurado ang Lord na kahit anong pangangailangan natin, kahit anong hiliin natin sa Panginoon, idaragdag or ibibigay na lang sa atin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Taas niyo po ang kamay ng family. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. Alalahanin natin. Hindi lang tayo basta-basta mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. This is the time, this is the moment na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng mga nangyayari na nababalitaan natin. Mananatili tayong magalak sa Lord. Mananatili tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, magalak tayong palagi. Kahit anong problema, anong pinagdaraanan natin, mananatili tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Kasi the moment na meron tayong kagalakan, din yung magiging kalakasan natin. Sabi nga po, di ba, in the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is my strength. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Paano ka magiging malakas kung hindi ka masaya? Paano ka magiging masaya kung hindi ka malakas? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Always remember that the moment that we are serving the Lord, yung strength na ibibigay sa atin ng Panginoon is hindi yan magbabago o hindi yan mauubos. Yung kagalakan natin na magpuri sa Panginoon, yung kagalakan natin na mag-worship sa Panginoon, hindi yan mauubos. Na kahit
kulang sa tulog, kulang, o galing pa ng fasting, galing pa ng sacrifice, hindi yan mapapagod na magpuri sa Panginoon, hindi yan mapapagod na mag-worship sa Panginoon, hindi yan mapapagod na magpasalamat sa Panginoon, kundi mananatili yung kagalakan, yung kalakasan na ibibigay ng ating Panginoon. Praise the Lord, thank you, Jesus. Taas ang kamay natin, family lahat. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Jesus, and to those who's watching our live streaming to join, to those who join with us today, hallelujah, praise the Lord. As one of the spiritual daughter of Dr. Prophet Joel, Dr. Prophetess Gretchen Chaos, the moment that you are still connected to this ministry, ano bang mga alalahanin sa buhay, ano bang mga negatibo sa paligid, na moment na kayuan natin ang salita ng Panginoon, na moment na manindigan tayo bilang isang anak ng Diyos, kakayuan natin bilang isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Hallelujah, ang gawa ng kaaway laban sa ating mga buhay, ang mga itinanim sa ating mga kaaway mula sa araw na ito lahat, masisira sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus Christ. That every sickness, infirmities, and affliction, every witchcraft, wizard, and witches shall be consumed now by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Na lahat ng emosyon na hindi galing sa Panginoon shall be broken now in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, and I decree and I declare, in the mighty name of Jesus Christ, that we are spiritual sons and daughters of the prophet of God. That today is our day. That today is the day that we celebrate the goodness of God. In the mighty name of Jesus Christ, I decree and declare that every declaration and prophesy of the prophet of God shall come to pass over your life and cannot be otherwise. In the mighty name of Jesus Christ. And I speak love, joy, and peace is always manifesting in you. In your life, in your family, in the mighty name of Jesus. Blessing is always your portion. Strength, love, and is always your portion. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, family, for your watching. Thank you, family, for joining with us today. God bless you. God bless you. Shalom, shalom.